guys! Welcome back to my channel and this is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa dyan? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do consider to hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you are kept updated and notified sa next nating mga videos. And for today's video, first of all, nagpapasalamat ako sa tao na yon who inspired me sa ganito na bagay. Nagbigay sa akin ng idea and nagturo sa akin sa mga bagay-bagay. So, maraming salamat. Ayoko lang i-mention ang tao na yun. And then, it's because na, di ba yung title natin is, may pera sa basura. May pera nga ba sa basura? Kasi usually, di ba, pag mga luma na mga bagay, usually parang na-disregard na siya. Pag luma na, minsan, kinakalimutan na lang natin sa isang tabi or minsan tinatapon natin without knowing na yung bagay pala na yun is valuable. Kung baga meron siyang halaga habang tumatagal, lalo pa yung mga lumang-luma, di ba? Yung mga dating mga gamit or whatever na mga bagay na meron palang value. So, i-raid nyo na yung baol ng lola nyo dyan. Baka meron pang mga nakatago dyan, di ba? Kasi yung mga 1960s, mga gamit, o diba? So, sa ngayon, very ano na yan siya parang nako-consider na siya na vintage. So, ayan. Hindi naman ako guys, vintage collector, pero parang nagkaroon na ako ng idea at meron din akong napapanood na isang vlogger na ganyan din ang ginagawa. So, o diba? Parang naano lang ako, parang nahikayat din ako at nagkaroon ako ng idea. So, thank you sa mga tao na yon. And today, ano nga ba meron? Bakit nga ba naging valuable o naging collectible ang isang bagay? At paano natin malalaman na talagang may halaga nga siya? Kasi hindi naman lahat ng bagay ay pwede nating i-collect or else magiging basurahan na yung bahay natin, diba? So may mga bagay talagang highly collectible. So ano yung mga katangian? Ano bang tawag doon? Una dyan is yung rare. Yung ano na siya, yung parang halos hindi mo na siya makita ngayon. And during those times, siguro mga limitado lang yung numbers na naipublish or limitado lang yung bilang na nailabas siya sa market, na nag-circulate sa market. So, yun ang mga bagay na collectible siya. And yung taon din, parang mga old model, yung mga ganyan ba. And of course, yung ano pa nga ba, yung value niya. Ayun. 'Di ba sa mga sa atin sa Pilipinas, minsan meron silang mga nahuhukay, yung mga ganyan, 'di ba? So nagiging vintage na siya kahit nga mga sira-sira na nagkakaroon pa rin ng value. Minsan nga yung iba nakakalkal sa basurahan na itinatapon na lang ng ibang may-ari without knowing na may value pala. So actually guys, sa akin, tinitingnan ko siya, yung limited edition. Ganun lang yung sa akin, hindi naman ako talagang collector, but this video, I just want to share para magkaroon kayo ng idea. Kasi anything naman ngayon is pwede nating ma-access through sa net. So pwede nyong i-search. Minsan, sinesearch ko siya kung ano nga ba yung tungkol sa item na yon. Nagiging valuable din kasi minsan yung isang item pag meron siyang ano nga yun? Yung historical, meron siyang historical value, yung ganun siya, naging part siya ng history ng isang bansa, yung ganun siya ba? So, isa sa aking mga naging collection ay yung vintage na postcards. O, tingnan nyo dyan, baka meron pang mga postcards dyan or meron pang baul dyan na nakatago sa room ng lola nyo. Kasi dati, di ba, uso yan yung mga postcards. So, bakit naging valuable ang postcards at paano natin ito tingnan? It's because na nagiging valuable ito because noon, yung mga tao or yung mga, halimbawa, yung mga painter, yung mga gawa nila ay hindi siya pinapublish nila through postcards. So, merong mga paintings na nasa postcards, so mga collectibles yon. At saka yung mga postcard na showing yung mga old buildings or old place na tinatawag nila na topographical, or yung mga postcards na merong historical value. So, yan ang mga
mga pwede nating i-collect. So, gaya nito, parang vintage na siya, oh. O, diba? So, ito is Malaysia. Yan. So, topographical siya. Kasi nga, historical din. Part din ng history. Mga old place ito sa Malaysia. And then, ito naman is, ito din. Ito is from famous na, parang play siya nung 19, hindi ko lang matandaan. O, diba? So, naging, ano na siya, naging old, vintage. Actually, just for collection lang. At ito siya, Last Supper at saka yung parang crucifixion. Actually, galing ito guys sa, merong paintings nito, yung original niya. So, merong postcard. So, naging collectible din siya. Ayan. So, marami pa to. Yan. So, yan. Ito yung collection ng ating postcards. Kaya nga naging collectible. So, tingnan nyo din yung year na na-publish. At saka yung place. Kasi nga, di ba, ngayon, 2025 na. Or the present time, medyo iba na. So, during that time, syempre, iba din yung mga, parang ano mo siya ba, parang souvenir. So, kaya siya naging collectible and, of course, mga limited edition. So, ito siya. O, diba? So, ngayon, diba, ang dami ng mga Monopoly, yung games ito, famous na games. Monopoly, ito siya kasi magnetic packet edition, so medyo maliit. Kaya nga siya, o, diba? Ganito lang siya kalaki kasi ang dami ng version, merong mga malalaki na. Ayan. Oh. Yan. At ito yung cars. O, diba, yung mga old model, 1997 pa siya na. Actually, guys, minsan nabibili ko to sa, dito sa, saan ba yun? Sa, merong nabibilhan dito ng mga second hand na mga gamit or yung tinatawag na family store, Salvation Army. Minsan doon ako nakakabili. Mga ganito na model na cars. Ayun. O, diba, mga luma siya. So, tingnan nyo din yung material na ginagamit. Anong year? So, diba, napakaluma na niya. 1907. So, pwede rin nating pan-display. Pwede mo siyang i-collect na pan-display. Or pwede mo ring, kasi may nakita akong vlogger na parang nagbabay and sell siya ng mga vintage. Of course, sa mga may pera na yun na malalaki na yung budget. So, o di kaya yung iba nga na nagbebenta doon is napupulot lang siya sa basura. So, minsan tingnan din natin, hindi lahat na basura ay basura talaga. So, minsan yung basura na to, na yun ay mas malaki pa yung halaga niya. At saka habang tumatagal, ay lumalaki din yung value niya. Meron din akong coins. Iba-ibang coins to. Pero, mix na to. Yung iba kasi bago, so hindi siya ganun. Parang face value lang ang meron. Hindi siya ganun kaluma. Kaya, pero collect lang natin. Ayan So, iba-ibang currency ito. Iba-ibang currency yan. Ayan. So, yan lamang guys. Yan lang ang aking na-share. Actually, kung gusto nyo pa more ideas or more knowledge about sa collection or being a collector or kahit ano na, kasi paghilig nyo naman talaga yung knowledge naman, yung ideas, very accessible as of now. Isang click mo lang siya. Isang click mo lang, andyan na. Nasa sayo na lang yan kung paano mo siya i-absorb, paano mo siya gamitin. Okay, sa akin kasi parang nagkaroon ako ng interest sa ganito. So, ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope that this video will help. Na hindi naman ako ganun ka-pro, pero binibigyan ko lang kayo ng ideas. Bahala na kayong mag-dig up more kung talagang interesado kayo. So, ayan guys. Thank you so much for watching. At isa lang ang lagi ko sinasabi na whatever you do in life, make sure that it makes you happy. And do what you love what you do. Yun lang. Thank you so much and see you on the next one. Wanderlust here. God bless everyone. Bye.